Isang interagency task force laban sa monkeypox ang binuupo ng Cebu City Government para mapigilan ang paglaganap ng nasabing sakit. Sa harap na rin ito ng pagkaalarma ng publiko sa deklarasyon po ng Department of Health na may 20 kaso na ng mpox sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Vin Pascua sa balitang yan. Upang pigilan ang paglaganap ng viral infection na monkeypox, binuo ng Cebu City Government ang Interagency Task Force. Kinumpirma ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia na pirmado na niya ang executive order para itatag ang Interagency Task Force na labanan ng nasabing viral illness. Tinukoy ng alkalde ang role ng task force at ang mga ito ay koordinasyon para pigilan ang paglaganap ng sakit, gayon din ang mabilis na pagtugon sakaling mayroong tinabaan ng nasabing sakit. Magugunitang naalarma ang publiko nang aminin ng Department of Health na mayroong 20 kaso ng mpox sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Subalit agad namang pinawi ni Health Secretary Ted Herbosa ang pangamba at iginiit na ang nasabing mga kaso ay mild lamang at ito ay mpox clade 2 na hindi delikado. Ang hinahanap nila ay ang mpox clade 1-B na sadyang delikado. Samantala, sinegundahan ni Dr. Ron Jean Solante, infectious disease expert, ang pahayag ng DOH na hindi gaanong epektibo pang-iwas sa mpox ang pagsusuot ng face mask. Ayon sa eksperto, ang mpox ay nahahawa sa pamamagitan ng pagdidikit ng mga balat at intimate sexual activities. Well, it's not the priority. No, face mask you can be protected with other infection. Yung tinatawag nito na respiratory tract infection. Okay. Ang mpox will not present with respiratory tract infection. Hindi inuubo. Ang kadalasang complaint lang dito, lagnat, masakit ang katawan, masakit ang ulo, and then on the 5th to 7th day, doon na lumalabas yung mga skin lesions, no? Ugat sa balat, no? And most of the skin lesions ay doon din sa area of contact, kagaya ng sa bibig, sa ilong, sa mga genital area, no? Sa mga muscle, before they will also spread out sa chest area, sa back, and then doon sa lower extremity or sa legs. Tinukoy din ni Dr. Solante na kabilang sa malaki ang posibilidad na makakuha ng mpox ay ang mga individual na mayroong multiple partner at hindi nakilatis ang kalusugan. Multiple sexual contact, no? Kung marami kang partner na hindi mo masyadong yung marami ka talagang partners, anywhere you get it, then hindi mo nakilatis yung partner mo, then you are high risk. That's what we call high risk. Tapos, of course, the HIV population, because of the nature of their exposure na mababa yung immune system nila, and they also have some high risk behavior. So kaya na nakakuha sila. But there are cases na if they will also expose, okay, if they will also be exposed to this individual, especially sa bahay, palagi nilang kasama sa bahay, mga buntis or even mga children less than 2 years old or even 3 years old, pag nagka-mpox yan, chances are galing yan doon sa source na hindi na high risk. Vin Pascua para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.